Ba't kailangan mo ilagay? Bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopuot sa akin. Napakaliwanag niyan Anong paliwanag ang kailangan dyan? Pwede pa bang magpaliwanag dyan? Iisip ka pa ba niyan? O kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginein mo? Sabi ng Diyos huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ayun, mga iskultura. Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa ibaba sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Napakaliwanag na yan Ano pa ba papaliwanag mo dyan? Bawal nga yukuran yan Bawal. Kahit ano pa sabihin mo, hindi naman sila ang pinananalanginan ko kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? Ba't ka lumuluhod sa kanila? Ano bang klaseng filosofya yon? Kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan mo bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa Espiritu. Pag Espiritu, walang kahit anumang materya. Pakinggan mo 4:23 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yon, maliwanag yon kapatid. Ang salita ng Diyos pakikinggan natin. Sabi ng Biblia, dumarating ang oras at ngayon nga, sabi ng Panginoong Hesus, sasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. De walang ribulto. Espiritu yun Pero ba ribulto yung Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. Ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang bulaklak, walang kung ano-anong mga paraphernalia. Napakatapos luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa. Tapos sasabihin mo nga, hindi ko sinasamba yun. Hindi mo sinasamba, hinahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay, ginagalang ko lang palusot lang yon. O, sige, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O, ginagalang mo ba retrato ng tatay mo at nanay mo? Oo. Nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa doon sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang. Siyang dapat na luhuran at sambahin gabi't araw. O kita mo, ang Diyos lang pala luluhuran, may load ka ng load kay Pedro. Yung si Pedro, nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio Pinagbawalan siya ni Pedro Yung tunay na Pedro, nasa Biblia, niluhuran, pinigilan niya. Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio.
at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Nakita mo, yun talagang Pedro ha. Ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, "Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos." Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya eh. Lumuhod siya sa harap ng anghel eh. Sabi ng anghel, "Wag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan." Bakit? Kapwa mo rin ako alipin. Nilalang din ako. Ang dapat sambahin yung lumalang. Kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, hindi ka pwede lumuhod kay Maria. Papagbawalan ka ni Maria. Yun talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Bawal kasi eh. Hindi mo kailangan ng paliwanag o opinyon, kapatid. Huwag ka maniniwala sa opinyon. Hindi naman sinasamba yan eh. Yan ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang luluhod. Huwag kang mananalangin sa kanila. Ang ginagawa mo, lumulod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga eh. Kaya alam mo kapatid, huwag kayong magagalit. Kahit anong pangangatwiran ng gawin nyo, bawal yan.